Ladies and gentlemen, good morning. Ayaw yung sumagot eh. Good morning. Wala kayong tulog. Walang tulog. Good morning, good morning. Pareho tayo walang tulog. Well, andito na si Kerwin. Buhay, ha? Buhay na buhay. Hindi na mamatay. From the airport, diretso siya, binok dito, pinrasis lahat ng mga kailangan kunin sa kanya, lahat ng the usual booking procedures ginawa sa kanya, and later kakausapin siya ng mga investigador ng AIDG. Then after that, ito turn over na siya sa HSS para doon sa loob ng endorse na doon sa detention center natin dito sa Camp Crame. Naasiwa ko yung ginagwardyahan nyo yung media. Dito na kayo sa gilid. Okay lang naman yan. Mga disiplinado naman yan mga tao na yan. Dito na kayo sa gilid. Sige, alis na kayo dyan. Dito kayo sa gilid. Kawawa naman yung basta huwag na i-break yung linya, ha? Sige, okay lang. Okay. Any questions? First question from Mar Gabriel, to be followed by Henry at Bulan. Mar? Sir, good morning. Gaano kahalaga na nandito na si Kerwin at ano yung mga inaasahan nating bibigat sa kanya? As I have said, Kerwin is like the missing link. He is like the missing piece of the puzzle. Ganun kahalaga yung kanya papel. Marami siyang maikukulik. At, sinabi naman niya sa akin, since namatay na yung father niya, he is willing to tell all. He is going to tell everything that he knows regarding the illegal drug trade na kanyang kinasasadlakan, na kanyang kung saan siya na-involved. Sasabihin niya lahat kung sino yung supplier niya, sino yung distributor niya, upline, downline, protectors, lahat-lahat. Nakinabang, sasabihin niya. That's how important he is. And marami pa. Marami pang akala natin hindi pala ganito. With his presence, makukonfirm natin na ganito pala. Yan pala siya. Akala natin hindi ganon, pero sasabihin niya, makukonfirm natin na yun pala. Yan pala siya. Siya pala yun. Things like that. Sir, initially may mga personalities na bang nabanggit sa inyo? Marami na. Pwede na Hindi pa i-convert pa natin sa affidavit yung kanyang statement. Then, makipag-coordinate tayo sa DOJ kung ano magiging papel niya. Tatanggapin ba siya sa Witness Protection Program, which I suppose kukunin siya ng DOJ as a witness. So, depende na. What is important is makuna natin siya ng sworn statement para with the presence of his lawyer, of course. Nanay mo abogado, no? Nandito na, sir. Nandiyan na? Henry at Bulan, to be... Ngayon, wala na akong takot sa pulis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi hanggang dito sa Crame. Na-feel ko yung safety ko na safe na ako. Sir, may reaction ba siya galing po sa pagkakapatay ko sa kanyang tatay? Ano yung paniniwala niyo? Sasabihin na niya sa affidavit niya. Sasabihin niya sa affidavit niya kung Mark ano Magalan, to be followed by Ivan Maynina. Good morning po. Sir, ask ko lang po kay Kerwin if pwede makuha yung sagot niya.
yung existence po ng blue and pink book na pagmamayari po ng tatay niya. Kasi according to attorneys Sulibaga, lawyer of Ormoc Mayor Richard Gomez, gawa-gawa lamang daw ito ni Alvera Chief Joven Spinido, and he was behind this blue and pink book. Doon na yan, sasabihin yan. That will be contained in his affidavit. Mga vital pieces of information yan. Sasabihin niya yan doon. Ikaw ba nagbigay ng blue book o pink book? Di ba yung father mo, hindi ikaw? father ko. Yung father mo, di ba? Wala naman siya. Actually, nung lumabas yung blue book niyan, green book niyan, undaran na siya. Nandun na siya sa abroad. Yung father na lang niya, between his father at saka his late father at saka si Chief of Police ng Albuera na si Chief Inspector Espinido. Ivan Mayrina to be followed by Jeff Caparas. Follow. So regarding those, Senator Lacson believes that some people, particularly the names listed in the blue book, are still in touch with Kerwin. At ito raw yung recipient ng campaign contributions noong 2016 elections. Meron pa po bang connection si Kerwin kahit nasa Abu Dhabi na siya sa ilang alleged protector niya here in the Philippines, especially high official sa government? Nung panahon ng eleksyon, meron siya mga sinusuportahan sa eleksyon, meron siya binibigyan ng pera, pero as of now, yung undaran na siya, wala na daw siyang kontak. Wala na siyang kontak doon sa mga sinusuportahan niya. Pero inaamin niya na marami siyang sinusuportahan. May sinusuportahan siya noong eleksyon, nagbigay siya ng pera. He kept up enough money for during elections. Nilapitan siya. Ivan Mayrina to be followed by Jeff Caparas. Chief Bato, sir. Ah. Sa ngayon po, ano ang trato ng PNP kay Kerwin? Siya po ba ay isang arrested drug lord o siya po ay isang vital witness sa war against drugs? Both. Both. I understand meron din po siyang standing warrants for other crimes. Kung sakali pong gamitin siyang witness para sa drugs, ano po ang mangyayari sa ibang mga kaso niya? Ipapaubayan namin sa DOJ yan. Kung paano diskarte ng DOJ yan. Sila na bahala ang mag-asikaso pagdating sa bagay na yan. But as of now, we are treating him both as an arrested suspect and as a witness. So ganoon yun. Binabalance lang namin yung aming treatment sa kanya. And very vital siya sa ngayon. Chief, with your indulgence, kung pwede po ako makapagtanong kay Kerwin, between the time na mangyari po ito, nung magsimulang pumutok ang kanilang pangalan, until the time that he was arrested, can you tell us, pwede mo ba sabihin sa amin, ano ang naging buhay mo, paano ka tumakas, paano ka nagkaroon? Since nandito ka na rin naman, parang kwentuhan na lang. Taas. Hindi, yung pagsibat mo na lang, yung ruta mo. Yung, bakit ka nagka-decide yung mulayas, sibat ka, kasi yung ruta mo kung saan nadakpan ka. Sige, sige. Pakiulit po, sir. Nung time na unang pumutok ito, nung may mga nahuli na tao daw ninyo, nung sumuko na yung tatay mo, nakabagan sa'yo, maluha-luha ka, nasubuko ka na, hanggang sa araw na maaresto ka sa Abu Dhabi, paano ka nagtago? Saan ka nagpupunta? Paano naging buhay mo? Una sa lahat, kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa. Hindi po ako nag-backdoor. Philippine to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE.
Yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-exercise ka ba? Nagpagawa ka ng nagparetoking ka? Ano bang ginawa mo para to elude arrest? Wala. Inantayin ko na lang na ma-aristo ako. Sabihin mo, itong ilong niya. Ilong ko. Di ba yung ilong niya dati, Pango. may previous yan na picture, pango. Ito, So matulis ginawa na. mo yan, Kerwin, para talaga hindi ka makilala, para maiba itsura mo. Hindi. Ano na to? Dati na to. Dati na tong ginawa. Okay, Jeff, Caparas to be followed by April Rapales. General, kung Up. pwede rin po sana kung si Kerwin din muna nagsasagot dito, sir. Ano nga, ikaw mo Sir, muna. tanong ko lang, sir, ano ang paniniwala ni Kerwin sa pagkamatay ng kanyang ama? Sir, since nailabas na yun sa isang panayam earlier, pwede ho bang pasagutin din sa tungkol doon kung anong paniniwala niya sa pagkamatay ng kanyang ama? Ayaw lang daw niya mo lang sagutin. Doon na sa pinabit niya sabihin. Okay. Kasi that will propel another speculation pag magsagot siya. Pero sir, may lumabas na niya sa Na ano? interview yata sa Na anong sinabi niya? about nga doon, sir, yung paniniwala niya doon sa Ano sinabi niya doon? Sinabi niya, Drop out daw, sir. rub out. Bahala na. Sige lang, tingnan lang natin. Sasabihin naman niya lahat yan. Hindi, wala siya man doon. Wala niya yun. Yung kanyang, paano niya tinignan yung sitwasyon. Alam nga, bias siya, father niya yun eh. So, ganoon talaga pagtingin niya. So, meron na mga investigation doon. Sir, can we hear it straight from Kerwin lang naman? Ayaw nga doon niya magsabi. Sinabi niya. April, Sinabi naman niya noon, di ba? O, huwag mo ulitin ngayon. Sinabi naman niya noon pala kaya. April Rapales to be followed by Joy Cantos. Sir, good morning. Tanong po dito para kay Kerwin Espinosa. Sir, habang nasa abroad ka po, ano po yung means of communication mo sa inyong pamilya? May support ka po ba sa inyo? Kasi sa information na namin nakatira po kayo sa isang high-end na apartment, may source of kayo ng income doon. So, yes, Sagutin mo. Tumaga. Sagot ka, tumaga. Tumaga. Pakiulit po, ma'am. habang kayo po ay nasa abroad, ano po yung source of income ninyo? O meron po bang sumusuporta sa inyong mga personalidad o mga kaalyado, mga relatives? At ano po yung means of communication ninyo sa inyong pamilya? Wala pong nagsuporta sa akin kundi ang ginagamit kong pera nung nasa abroad ako, yung dala kong pera dito sa Pinas. Yun lang po, ma'am. Joy Cantos. Wala siyang, hindi ka gumagamit ng credit card habang nasa abroad ka? Sugado ka? ATM ra. ATM. Aside sa ATM, meron kang cash na dollar, dala. O, meron daw siyang dala-dalang 40,000 US dollars, di ba? Yan yung ginagamit mo doon. At saka ATM, walang credit card. Joy Cantos to be followed by Gary De Leon. Sir, good morning po. Sir, is Mr. Espinosa willing to cooperate in the investigation? But before that, are you going to subject him to drug test? Ito, sa? Sasabdi po ba sa drug test si Kerwin? Hindi na kailangan dahil aminado naman siya na drug lord siya eh. Inaamin naman niya na drug lord siya. Ang drug lord naman not necessarily gumagamit or hindi. Pero kung gusto mo, ipagawa natin. Pero hindi na siya gumagamit dahil matagal na siya doon eh. Nakagamit ka ba doon ng drug doon sa kwan? 12 years na po hindi gumamit, sir. O 12 years na doon siya hindi gumagamit, so useless yung drug test niyan. Pero inaamin naman niya talaga na drug lord siya, so walang problema. Sir, in the government quest for a drug retribution, sir, the PNP is in the second phase of Plan Double Barrel, you arrested Kerwin. What more can we expect in the coming days? Kasi, di ba may mga ina-involve sa personalities na naging, ano pong nasa natin sa PNP? Heads will roll pag sino yung mga involved. Wala tayong sinasanto dito. Kung meron man siyang mga police na protector, we've been doing that. Kinakasuhan natin, ina-assign sa mga
pwesto na kung saan hindi na sila makapag-engage sa droga, ganun ang gawin natin. Pagka mag-karaoke muna tayo, Joy. Ha? Gary De Leon, Pipalot by Joel Arwen. Sir De La Rosa, papayagan po ba natin magalaw ni Erwin Wade ng tatay niya? Pag-aralan namin. Pag-aralan namin. Pag-aralan namin. Lastly sir, yung kambal yung si Kevin kasi nag-text sa akin yung sister niya na ano raw, may mga bantaro sa buhay. Kasi yun ang kubalik sa bahay ni Kevin. Hindi natin makuha yan. Hindi natin may iwasan yan. Meron talaga. Sa dami ba naman yung isisiwalat at sa dami ba namang taong involved sa kanyang illegal drug trade na ngayon nanganganib na maisa publiko at mapapaila ng kaso, talagang they are after him, yung mga tao na yun. But on the part of the PNP naman, I have instructed the RD of PRO 8, si General Beltihar, na i-secure yung pamilya niya. Ruel Perez, to be followed by George Cailes. Chief, kanina may yung interview sa kanya sa Rocky Valley, and he was mentioning na hindi daw siya drug lord in Eastern Visayas. Hindi daw. Hindi daw po siya drug lord in Eastern Visayas. Nagbebenta lang. Tama ba yun? Kuan yan, depende yan sa paningin niya kung ano yung kanyang papel. Pero we have our way of classifying drug personalities. As far as the PNP is concerned, he is a drug lord. Follow-up question. Pero nagbebenta lang daw siya, sir. Ang drug lord ba hindi ba nagbibinta? Sino kaya yung sir? Sinasabi niya na talagang drug lord? Merong Lord of our Lords. Di ba? Lord 1, Lord 2, Lord 3, Lord 4, Lord 5. May mga ganya-ganyang kuha niyan. Pero Lord pa rin siya. Di ba, Kerwin? Kung sama ka, Lord of the Rings. Last two questions will come from George Cailes. Sir, good morning. Amir. Sir, nakita natin yung security preparations na ginawa nyo. Meron ba tayong natanggap na validated information regarding threats kay Erwin? Because, we did this all, and we don't know kung ano ba. Meron ba kayo natanggap sila threat against him? That's why we did this preparations. Wala naman. Naniguro lang tayo. In fact, I have been inviting them, yung would-be assassins ni Kerwin. Kung sino gusto pumatay sa kanya, get it on. Let's get it on. Bring it on. Sir, Kung gusto, i-announce ko pa nga yung itinerary namin eh. Kung gusto yung mga boss, ambusin nyo kami. Bring it on. Matagal na namin hinahanap yan. Sir, given that, with your permission, ano kaya yung pakiramdam ni Kerwin, sir, nung pauwi na siya ng Pilipinas? Because we know for a fact na after what happened to his father, at yung paghahanda rin na sinasabi niya na, Pakiramdam mo daw. Sabihin mo yung pakiramdam mo. Ha? Sa manadlo ka? Ha? Okay na ka? Pagpatawang hadlok, pero kita na ko sa security, sa preparasyon, wala na hadlok. Ay, papunta doon dito, takot na takot siya. Pero nung pagdating niya sa airport, nakita niya yung security preparation, okay na daw siya. Okay na daw siya. Sir, lastly, sa custodial center, sir, syempre, nandun din yung mga ibang high-profile detainees, sir. We have 2 senators there and we will be staying there. So, ano yung security, paano yung security arrangements doon, sir, sa loob? Isolated siya doon. General Director HSS. Sir, isolated siya. Walang ibang kwan. Walang ibang makakalapit sa kanya doon kahit na yung kapwa niya detainee. Isolated yung kwan niya, sir, yung kanyang lugar doon. No? Kahit na yung ibang detainee, hindi makalapit sa kanya. So yun, hindi makalapit sa kanya. Kahit na yung mga senador doon, hindi makalapit sa kanya. So, secure dito. Yung pagkain, siguruhin natin na hindi siya malason. Lahat ng visitors, walang makapasok doon without clearance coming from me or from Colonel Ferro.
Dalawa lang magbigay ng clearance. Kahit abogado niya, pamilya niya, kung pupunta doon, may clearance sa akin, kay Colonel Ferro. Maniguro tayo. Final question. Sir, kung para kay Kerwin mo, kung makakausap mo na si Pangulong Duterte, ano po gusto mo sabihin? Request mo siya sa Pangulo? Sabihin ka? Oh, dito, sabihin mo. Ano gustong sabihin? Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan nila. Yun lang po. Isa pa pala sa personal mo bang kilala sa Senator Luna? Personal mo kilala kayo? No comment lang po ako. Sinabi ko na po sa isa sa AIDG na si Colonel Pero po yung mga mga impormasyon. Kailan na lang yung huling nag-usap ng tatay mo? Ano yung huling napag-usapan niyo? Wala na, na kami. Kanya-kanya na. Yung Okay, thank you very much po. Final. Ito pala yung naghuli kay Kerwin doon at nag-escort pabalik dito si Colonel Ferro, si Colonel Peralta, yung ating police attaché sa Riyadh, Saudi Arabia, si Colonel Magalona, at saka si Colonel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kerwin. Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Ano? Dala ka. Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Kasi may invitation sana. It depends. Kung i-require kami ng Senate na i-present siya doon, then while he's in our custody, dadali namin doon. Kung i-require ng Senate. Okay. That would be salamat po. Maraming salamat. Okay na? Okay. Dali, baka may papabol. Para wala kayong tulog eh. Pagbigyan natin. Wala kayong tulog eh. Napupuyat kayo sa kakahiabang. Para kay Sige. Kevin, yung mga sinabi ng papa mo na 40 plus na kino-confirm mo ba yun yung sinabi ni papa mo sa affidavit niya? Dadali ako mo sasagot sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit dahil nga wala silang communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, i-compare natin yan sa sasabihin niya sa affidavit niya na kukunin ng EIDG, i-compare natin yan sa sinabi ng father niya. So kung magkakatugma, So ngayon siya kukunan siya ng statement ng kukunan siya ng statement. I-cross-match natin yon, yung mga pangalan na yon para talagang mako-confirm. Mr. General Val Gonzales po, DZRH. Tayo ho ay mga Pilipinong may malaki hong pagpapahalaga sa pamilya, lalo na ho ang namatayan. O lalo na ho ang namatay. Ano ho ba, Mr. General, makapagkukumbinsi ho sa inyo na payagan ho si Kerwin na makita ho sa huling pagkakataon yung kanyang ama? Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Ako ay Pilipino, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, ako ay may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namatayan ng ama. By all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago i-living. But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Tao rin ako. Tao rin kami na pareho tayo ng pakiramdam. Gusto natin makapiling yung mahal natin sa buhay. Hanapan namin ang paraan yan. At kung ma-determine namin na okay, pwede siyang dalhin doon, then maybe lang maybe, we will consider that. So, medyo, sorry ho kung itatanong ko po ito, General, pero hirap po ang PNP, napakalagaan ho ang seguridad ni Kerwin sakaling siya ho ay papalik po sa Albuera. Hindi hirap. The PNP is on top of
everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitreat sa kanya. In fact, hinahamon ko pa nga. Sino yung gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan nyo. Atakihin nyo yung Camp Crame. Kung gusto niyo yung mamatay si Kerwin, umatak kayo dito. Hinahamon ko, we cannot be cowed by this, itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ayun na. Kami lang, nandiguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala nang, itong mga malalaking tao na sa taas na ma-implicate, masaya sila. Kung mamatay ito, wala nang magdidiin sa kanila. Kaya naniguro lang tayo. Pero pag sinabi mo na kami takot, wala po kami kinatakutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot. Next question, sir. Sir, Ann Soberano Bongarati. Sir, saan po pala kay Kerwin? Kung nalaman niya or nabalitaan niya yung panawagan ng father niya dito sa Camp Crame na sumuko. Tama, nakarating ba sa'yo yun? Yung umiyak yung father mo dito, kasama ko nung nag-surrender siya, umiyak siya, nakiusap sa'yo na umuwi ka na, nasa Malaysia ka noon. Umiiyak siya na nakiusap sa'yo na umuwi ka na para wala ka kabalo? Hindi pala, hindi nakarating sa kanya dahil undaran na nga siya, nasa Malaysia na siya nung panahon. Saka wala na kayong contact, di ba? Meron? Wala. Kasi ang father niya, na habang nasa White House noon, every now and then, naghanap talaga na paraan na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontak daw ka daw through your auntie. Yung auntie mo ata nakakontak sa'yo, na sinabihan ka na nag-surrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala ba yung auntie mo na nagkontak sa'yo? Wala. Yung sa Amerika? Oo, parang Amerika. Wala. Wala? Wala siyang sinabi sa akin. Wala sinabi. Last question. May kamag-anak ba siya dito ngayon? May mga kamag-anak bang pumunta? Andito yung kanyang sister at saka abogado niya. Andyan yun? Andyan yung sister niya? Andyan. Ano ba? Ha? May tatanong ba? Abogado? Saan ang abogado? Meron. Kailangan niya pagkuha ng pinabit mamaya assisted by counsel. Chief, yung nagbigay po na informasyon that led to the arrest of Kerwin, makakakuha po po yun ng reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa ito, nakalagay na ba ito sa DILG reward list natin? Wala, negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay si Presidente ng reward dahil, di ba sabi niya na magbigay siya pag man-neutralize. Depende na kay Presidente kung magbigay siya. Tatalungin ko na lang. Kung magbigay ha. Baka mamaya aasa yung informant doon na merong actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya na nagmamalasakit sa nangyayari sa ating bayan. At talagang sumusuporta siya. Kaya siya tumawag sa atin sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant mo? Yung nagsasabi kung saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang. Last. Sir, si Kerwin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino nang sunod sa listahan ng PNP? Meron bang tinatarget ngayon, naka-evaluate target o magbabase tayo sa testimonya sa salaysay ni Kerwin? Marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil yung mga bahay nila, lilinisin nila ng gusto. Wala nang makuha doon pag ni-raid natin. Marami pa. At saka, itong sasabihin niya, that will bolster everything. And the more tayong maniniwala na talagang dapat talagang magki-case build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil nga, sa sasabihin niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot ng mga nakinabang kay Kerwin Espinosa? Lagi ko nababanggit, Senator Ben Secretary, now Senator Laila De Lima, pero pa po ba mas mataas sa kanya? Gano'n po kalawak in government ang naging pakinabang kay Kerwin?
aabot sa ganung punto, ganung level, depende sa makukuha natin ang affidavit sa kanya. Kasi initially, mayroon na siyang sinabi. Just don't put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas galing sa kanya. Basta, nasa mataas. Mataas yung aabutin. So yung si Franz Sabalones, ano na nangyari kay Franz Sabalones, yung drug lord na sumukot dito sa inyo dati? Oo, ano na nangyari sir? May kaso na po ba tayo sa kanya? Saan na po siya? Ano nung aabot sa kanya? Kinasuhan nyo na si IDJ. Dahil, tanungin ko si IDJ, basta kinasuhan yun. Okay. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for staying awake. So, pwede na kayo matulog, ha? Matulog, ha? Bili pa. Mag-report pa sir. Mag-report pa kayo. Matulog na kayo at magpahinga na rin kami. Yes sir. Maraming salamat, ha? Thank you. Salamat. Sir, may Senate sir kayo.